Sige. Explain na rin natin sa mga kababayan natin kung ano ba ang sakop ng isang sustento. Una muna, obligasyon muna. Sino ba? Ang obligasyon magbigay ay parehas. Nanay at tatay, 50-50. Okay. Ngayon, dahil nasa pangangalaga na ng nanay, Oo. syempre hindi ka na magbibigay. Kasi ikaw na yung nangangalaga, ikaw na yung nag-care, love, ikaw yung nasa bahay mo. So, kumbaga, yun na yung pinaka-share mo. Okay. Ngayon, sino magbibigay? Syempre, yung kabila o yung tatay. Okay. So, kasi kadalasan, ang hinihingi lang nating sustento, kunwari, pang isang taon lang o dahil ngayon lang nangailangan. Oo. Hindi. Pwede nating hingin din simula nung unang araw na hindi po nakapagbigay ng sustento. Ay, ang laki-laki nun. Pero dapat hihingin mo rin yun o sisingilin. Kasi kung hindi mo sisingilin, ibig sabihin yung mga panahong hindi mo siya siningil, hindi mo kailangan pa. Eh, paano kung wala siya trabaho? Yan pa ang dagdag nating usapin. Kung Oo. walang trabaho, ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon, dapat kung ano yung kayang ibigay ng tatay. Paano kung kunwari 300 lang yung rakit-rakit niya? So, ibigay niya 100, okay lang. Kung ano yung kasi ang dahilan ng ating batas dyan, makakapagbigay ng sustento, ibibigay lahat. Eh baka up to the point na wala naman para sa sarili niya. So ibig sabihin, pinapatay mo yung provider o tinatanggalan mo rin siya ng means para mabuhay. Paano pa siya makakapagbigay kung siya mismo wala na rin? Tama. Kasi yung iba kasi, pinipiga nila. Tama. Hanggang kung i-full talaga, kung magkano yung sweldo, 3,000 din talaga. Oo, hindi ganun yun. Siyempre, meron din pangangailangan o gastusin yung mga provider. Ganun pala. Di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi, ang batas ay patas. patas. Di ba? Kung tatanggalan mo ng needs o means, hindi na siya makapagtrabaho. Hindi siya makapagtrabaho and magkasakit siya, hindi na rin siya makapagbigay. So, dalawa na yung nawalan. Tama. Diba?